Kabanata 101. Naaalala mo ba ako? Dear Summers, asawa ni Winifred. Paano siya nakapasok? Isa itong pribadong mansyon na partikular na binili ni Chris para mag-host ng mga pagtitipon at aktibidad. Tagong-tago ang mansyon na maging ang kanyang ama ay hindi alam na binili niya ito. Hindi lang ito nakatago, mayroon ding mga espesyal na kinuhang security guard sa labas ng mansyon. Nang walang pahintulot ni Chris, walang pinayagang pumasok. Gayunpaman, lumitaw si Tyr na parang multo. Tyr, ikaw. Bakit ka nandito? Nakatitig din si Winifred kay Tyr. Naramdaman niya ang biglang pag-init ng puso niya at parang gusto niyang ihagis ang sarili sa mga bisig ni Tyr. Nandito ako para ihatid ka pa uwi. Umiti si Tyr kay Winifred habang hawak niya ang kamay niya. Sa katunayan, si Tyr ay narito sa buong oras. Hindi na siya nagpakita ng sarili dahil gusto niyang pagmasdan si Winifred sa dilim. Sa pagkakataong ito, malinaw na hindi binaygo ni Winifred si Tyr. Lalo na nang marinig niyang binalaan ni Winifred si Tina. Na sinasabing asawa niya si Tyr Summers at walang sino mang ikumpara siya sa sinuman, ang mga labi nito ay nakakurba sa isang nasisiyahang ngiti. Nang hawakan ni Tyr ang kamay ni Winifred ay tinanggap naman siya ni Winifred. Sa ilalim ng tingin ng mga tao, pareho silang umalis. Winifred, hindi mo ba talaga iisipin? Hinabol sila ni Chris. Hindi rin niya matanggap ang pagtanggi ni Winifred. Hindi dahil mahal na mahal niya ito, kundi dahil walang babaeng tumanggi sa kanya, si Chris Hill. Minsan lang kita binabalaan. Huwag mong subukang patulan ang asawa ko. Kung hindi, I'll make your life a living hell. Habang sinasabi ito ni Tyr, agad na naglabas ng nakamamatay na aura ang kanyang katawan. Ang aura niyang ito ay dati nang nagpasindek sa mga internasyonal na higanti. Kaya itong si Chris Hill ay agad na nagyelo na parang yelo. Nakakakilabot. Mula pagkabata, hindi pa nakikilala ni Chris ang isang lalaking nakakatakot. Sa tabi niya, muling umalangaw-ngaw ang boses ni Tina, mayabang ka, how dare you threaten young Master Hill? Guards. Saan nagtakbuhan ang mga guard? Pumasok ka na dito. Gayunpaman, wala sa mga gwardya na laging nakastandby ang lumitaw. Nalinis na kasi ang labas ng mansyon. Sa loob ng sasakyan, ang awkward ng atmosphere. Tyr, pasensya na. Kawakas, si Winifred na rin ang bumasag sa awkward na katahimikan na ito. Umiti si Tyr. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Wala kang ginawang masama. Normal lang na makipagkita sa mga dating kaibigan. Yung mga taong yun lang ang hindi nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa kanila. Pagkasabi nun, bumaba si Tyr sa gas pedal at lumipad pasulong ang sasakyan. Hindi agad sila nakauwi. Sa ngayon, oras na para lumabas si Blair sa paaralan, kaya't pumunta silang dalawa para sunduin si Blair bago umuwi. Pag-uwi, si Winifred na ang gumabay kay Blair sa kanyang takdang aralin. Sa panahong ito, nakatanggap ng tawag si Tyr mula kay Drake. Pagkatapos ng tawag na iyon ay agad na bumaba si Tyr. Naghihintay na ang sasakyan ni Drake sa entrance ng housing area. Sa loob ng sasakyan, maliban kay Drake, nandito rin si Zachary. Nang makapasok si Tyr, magalang siyang binati ng dalawang kilalang tao sa Con City na ito. Kinawayan ni Tyr ang kamay at sinabing, enough with the nonsense. May nahanap ka ba? Mabilis na tumango si Drake. Maraming kilala si Zachary sa mob society, kaya siya ang nakaalam nito. Si Drake ay isang disenteng tao. Itinuring niyang kapatid si Zachary, kaya buong puso niyang binigyan ng kredito si Zachary para sa kanyang pagsisikap. Dahil magkakaroon pa rin ng ilang pagkiling si Tyr kay Zachary pagkatapos ng insidenteng iyon kay Liam, gusto ni Drake na tumulong na alisin ang bias na ito. Natural na nakita ni Tyr ang intensyon ni Drake. Nang ipakilala siya ni Clifford sa tycoon na ito ng Con City, natuwa si Tyr sa bawat aspeto ng lalaking ito. Bahagyang tumango si Tyr at sinabing, spill. Tinulyapan ni Drake si Zachary, at agad na sinabi ni Zachary, Kuya Tyr, nahanap na namin ang taong naging dahilan ng insidenteng iyon 6 na taon na ang nakakaraan. Medyo may pukana sa likod nito, kaya mas maganda kung personal mong trip. Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata. Sa katunayan, mayroon na siyang ligaw na hula. Sige. Hindi nagtagal, dumating ang sasakyan sa isang underground na casino sa Con City. Sa sandaling iyon, nauusok na ito sa loob ng underground na casino. Natalo na naman ako. Hindi na ako maglalaro. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na malapit sa kanyang 40 ay tumayo mula sa mesa ng card, sumisigaw.
Siya ay may mabangis na hitsura at ang kanyang kaliwang mata ay bulag na may isang bolang salamin na nakapasok sa loob. Ang lalaking ito ay si Hayden Yates, isang matandang gangster sa lugar. Wala siyang anumang libangan, ngunit ang pagsusugal ang kanyang buhay. Natalo ka na naman. Parang wala sa tabi mo ang swerte. Pumasok si Zachary, nakangiti ng kalahating puso kay Hayden. Naningkit ang mga mata ni Hayden. Old Master Smith, bakit ka nandito? Napangiti si Zachary. I'm here to give you money, of course. I have a friend who would like to ask you some questions. If your answer satisfy him, I'll give you this amount. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Zachary ang isang daliri kay Hayden. 10,000. Hindi, 1,000,000. Nanginginig ang katawan ni Hayden. Master Smith, nasaan itong gansa na nangangitlag ng ginto? Kilalanin natin siya, ngayon na. Kumunat ang noo ni Zachary. Mag-ingat ka sa tono at pananalita mo. Itong kaibigan ko ay hindi mo kayang i-provoke. Babalaan kita. Kung maglakas loob ka, kawalang galang o pagsisinungaling sa kanya, wala na itong buhay mo. Bagamat si Zachary ay nasa negosyo ng damit, nagsimula siya bilang miyembro ng mob society. Kaya naman, sa lipunan ng mga mandurumog ng Con City, siya ay nararapat na tugunan bilang isang master. Hindi naging mahirap para sa kanya nakitilin ang buhay sa komunidad na ito. Mabilis na tumango si Hayden. Huwag kang mag-alala, Master Smith. Matinuman lang ako para dito. Kaya naman, dinala ni Zachary si Hayden palayo sa kasino at pumasok sa isang pribadong silid ng malapit na restaurant. Sa sandaling iyon, nakaupo si Tyr sa isang mesa, umiinom ng tsaa habang si Drake ay magalang na nakatayo sa likuran niya. Matapos ihatid ni Zachary si Hayden sa loob, siya rin ay magalang na tumayo sa likuran ni Tyr. Ang pormasayo na ito ay agad na ikinagulat ni Hayden. Zachary Smith at Drake Tucker. Ang isa ay ang pinakamayamang tao sa Con City, ang isa ay presidente ng nangungunang korporasyon ng damit ng Con City. Gayunpaman, sila ay kumikilos tulad ng mga menor de edad na karakter bago ang binatang ito sa kanyang 20s. Ito ba ang kaibigang sinabi ni Zachary? Paano siya naging kaibigan? Siya ay malinaw na isang malaking boss. Pagpasok sa kwarto, huminga si Hayden ng malamig na hangin. Ano ang background ng binata? Hindi lamang ito nakakagulat ngunit ang kanyang pagkatao ay nagpapalabas din ng isang mapanganib na aura na nag-uudyok ng hindi maipaliwanag na lamig sa Hayden. Anong nakatayo ka dyan? Batiin mo si Kuya Tyr, sabi ni Zachary. Nabawi ni Hayden ang kanyang katinoan at nagmamadaling lumapit. Hello, Kuya Tyr. I'm Hayden Yates. May gusto ka ba sa hamak kong sarili? Hindi sumagot si Tyr bagkus ay pinag-aralan si Hayden. Sa wakas ay napunta ang kanyang tingin sa peking eyeball na iyon kapalit ng kaliwang mata ni Hayden. Naaalala mo pa ba ako? Kabanata 102. Ang katotohanan ng 6 na taon na nakaraan. Ang alalahanin ng mukha ng isang estranghero na isang beses lang nakilala 6 na taon na ang nakalilipas ay medyo mahirap. Ngunit ang kakaibang mata ni Hayden ay sa halip ay nakapagpaalala sa kanya ng tuluyan. Noon, nang itaboy si Tyr sa pamilya Summers, naiwan siyang gumala sa mga lansangan ng Con City at naging pulubi. Isang araw, nang matutulog na sana siya sa ilalim ng tulay, bigla siyang kinatok ng isang tao mula sa likuran gamit ang isang bat. Bago pa siya mawalan ng malay, lumingon si Tyr para tingnan kung sino ang nagpatamba sa kanya. Nakalimutan na ni Tyr ang eksaktong hitsura ng lalaki, ngunit naalala niya ang bolang salamin sa kaliwang eye socket niya. Ang lalaking nagpatamba sa kanya ng bat ay si Hayden Yates. Nakalimutan mo na ba? Nang makita ni Tyr si Hayden na nakatitig sa kanya ng matagal na blankong ekspresyon, muli itong nagtanong. You look a little familiar. Parang nakita somewhere before, but I can't recall exactly where. Nagkibit balikat si Tyr at hindi na nagtanong. Mabilis na sinabi ni Zachary, Hayden, 6 na taon na ang nakalilipas, naging manlalaban ka ba sa pamilya ng Hill? Natigilan si Hayden at agad na tumango. Tama, Master Zachary. Tagasunod ako ng tiyuhin ng pamilya Hill, si Karin Zachary. Ngunit pagkatapos na lumago ang pamilya Hill sa negosyo at lumaki si Karim sa prestihiyo, minamaliit niya kaming mga mababang loob kaya pinalayas niya kami. Napabuntong hininga si Zachary at nagpatuloy sa pagtatanong, 6 na taon na ang nakalipas, may nagpahuli sa iyo ng pulubi sa ilalim ng tulay. Pagkatapos noon, nilagyan mo ng droga ang pulubing iyon at nahuli mo si Miss Winifred Zia ng pamilya Zia para patulugin ang pulubi. How exactly? Exactly.
Nangyari ba ang buong bagay na ito? Ang young master ng pamilya Hill, si Chris Hill, ang nag-utos sa iyo na gawin iyon, hindi ba? Nang marinig niya ito, sumabog ang isip ni Hayden sa isang malakas na ugong. Sa isang iglap, isang masamang pakiramdam ang bumalot sa kanyang katawan at si Hayden ay napaatras ng ilang hakbang. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya para buksan ang pinto. Gayunpaman, nang bumukas ang pinto, dalawang malalaking lalaking nakaitim na damit ang nasa labas na humaharang sa daan ni Hayden. Bumalik ka dyan. Kinilig si Hayden. Nang lingunin niya ulit si Tyr ay parang may naalala siya. Ikaw. Ikaw ang pulubi sa ilalim ng tulay noon. Marahang humigop ng tsa si Tyr na natiling tahimik. Nang inag muli si Hayden at mabilis na sinabi, Kuya, matagal nang nangyari ang insidenteng iyon kaya nakalimutan ko na ang karamihan. Huwag mo na akong tanungin ng kahit ano. Hindi ko na matandaan. Bam! Pumasok ang isa sa malalaking lalaki sa labas at ikinapit ang isang kamay sa leeg ni Hayden. Ibinaon niya ang kanyang tuhod sa tiyan ni Hayden. Nanginginig si Hayden sa sakit at napaluhod habang hawak ang tiyan. Umakyat si Zachary at hinawakan si Hayden sa buhok niya. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Be honest, and 1 million is yours. But if you dare lie, mawawala ang buhay mo. Pagkasabi noon, ang isa pang lalaking nakasuot ng itim na damit ay nagdala ng isang portfolio. Pinuksan ang portfolio upang ipakita ang $1,000,000 na cash na nakaayos ng maayos sa loob. Napaluhod si Hayden sa isang malakas na kalabog. Nang makita niya ang $1,000,000, ang lalaking ito, na mas mahal ang pera kaysa sa buhay, ay natakot sa halip. Master Smith, mangyaring huwag mong gawing mahirap ang mga bagay para sa akin. Ang bagay na ito ay isang ganap na sikreto. Kung ako ay tumapon, ang aking buhay ay nasa panganib. Ibinaba ni Tyr ang tasa sa kamay niya. Ang kanyang tono ay kasing lamig ng isang mabangis na hayop na handang hampasin. Kung hindi ka magtapon, malalagay sa panganib ang buhay mo ngayon. Pagkasabi niyon ay sinimula ng isa sa malalaking lalaki na himas-himas ang matalim na kutsilyo sa kanyang kamay. Natakot si Hayden, ngunit patuloy siyang umiling. Ayaw pa rin tumapon. Muling bumantong hininga si Tyr na parang dismayado. Hinawakan ng malaking lalaki ang braso ni Hayden at sinaksak ito. Rinig na rinig ang nakakaiyak na sigaw. Magsasalita ako. Umiyak si Hayden na parang baboy na kinakatay. Si Chris Hill ang nagpagawa sa akin yan 6 years ago. Noon, engaged na siya kay Winifred Zia. But after their engagement, Chris met the young lady of the Fisher family from Prime City, Charlotte Fisher, in Able. And so, to pursue such a prestigious family in Prime City. The Hill family decided to let Chris marry Charlotte but since Chris and Winifred are already engaged, natakot siyang madungisan ang kanyang magandang pangalan kaya hinanap niya ako. Dahil dito, naging malamig ang ekspresyon ni Tyr. Nagre-record ng video ang phone niya. Anong hinanap ka niya? Hayden dared hindi itago ang isang bagay at ang iba ay isang madaling hulaan. Pinagsama-sama niya ako ng ilang tao para kidnapin si Winifred tapos pinahuli kami sa isang random na pulubi sa ilalim ng tulay. Nilagyan namin ng droga silang dalawa at nauwi sila sa pagtulog. Pagkatapos noon na ang pribadong buhay ni Winifred ay hindi desente at nadungisan, tinanggal ni Chris ang pakikipag-ugnayan nila ni Winifred gamit ang dahilan na iyon. Pagkasabi nito, tumigil si Hayden sa pagsasalita dahil sa takot. Ramdam na ramdam niya ang pamatay na aura mula kay Tyr. Nanginginig si Hayden. Hindi pinapansin ang matinding sakit ng braso niya, nagpatira pa siya kay Tyr. Kuya, hindi ko alam na ikaw pala ang pulubi noon. I just randomly found someone under the bridge, and I wasn't specifically aiming at you. Kuya, please forgive my mistakes and have mercy. Nawawala si Hayden sa punto. Inakala niyang nagalit si Tyr dahil nahuli siya ni Hayden sa ilalim ng tulay. Gayunpaman, hindi ito ang dahilan ng galit ni Tyr. Iyon ang halimaw na iyon, si Chris Hill. Paano nagagawa ng lalaking iyon ang kasuklam-suklam na bagay sa kanyang kasintahan? Isang babaeng minsan niyang minahal ng lubusan. Huminga ng malalim si Tyr. Sa isang iglap tuluyang nawala ang lamig sa kanyang ekspresyon. Napalitan ito ngayon ng isang malabong ngiti. Bumangon ka na. Paano kita mapaparusahan sa ganyang bagay? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakahanap ng napakagaling na asawang katulad ni Winifred. Kaya nga dapat akong magpasalamat sa iyo. Mukhang naliligaw si Hayden. Kuya, ano? Kinawayan siya ni Tyr. Go on.
Yung $1 million. Dalhin mo. Pag sinabi ni Kuya Tier na sayo na yan, sambit ni Zachary. Mabilis na niyakap ni Hayden ang pera at tumayo, walang tigil na nagpasalamat kay Tier. Pagkatapos noon, tumalikod siya at noontog patungo sa pinto. Mabagal siyang naglakad at mukhang pinipilit ang sarili. Parang na-trauma siya. Bilang karagdagan, naramdaman ni Hayden ang hindi maipaliwanag na lamig sa kanyang likod. Tinenyasan ni Tyr ang malaking lalaking nakaitim na damit at iniabot naman ng huli ang kutsilyong nasa kamay niya kay Tyr. Kabanata 103. A Lingering Ghost. Inihagis ni Tyr ang patalim na pumutok na parang nakatagong sandata. Nagkaroon ng ungol at ang kutsilyo ay ganap na sinaksak sa likod ni Hayden. Nanlaki ang mata ni Hayden. Matapos ang pagluwa ng isang subo ng dugo, bumagsak siya sa lupa. Ang pera sa kanyang mga braso ay agad na nabahira ng pula. Nag-freeze ang atmosphere sa kwarto. Maging sina Zachary at Drake ay ramdam na ramdam nila ang malakas na tibok ng kanilang puso. Napatay ni Tyr ang isang tao nang napakadali na parang naghahampas ng langaw. Gaano nga ba kitikot ang lakas ni Tyr na basta-basta niyang maihagis ang buong haba ng talam sa katawan ni Hayden. Ito ay nakakatakot. Pinunasan ni Tyr ang kamay niya ng napkin bago kinuha ang phone niya na tapos na mag-record. May video lang si Hayden na nagsasabi ng totoo at natural, hindi na i-record ang eksena kung saan may pinatay si Tyr. Ang tiwala ay mahalaga sa lipunan. Dahil sinabi ko na ang 1 milyon ay kanya na iyon. Ilibing mo kasama niya. Hayaan siyang gamitin sa impyerno. Pagkatapos nun, umalis na si Tyr. Sa loob ng kwarto, basang-basa na ng pawis ang likod ni Drake at Zachary. Pag-uwi ni Tyr, gabi na. Pagkatapos ng hapunan, inihatid ni na Helen at Jacob si Blair sa paglalakad habang sina Tyr at Winifred ay nanatili sa bahay. Parang hindi pa rin matatag ang emosyon ni Winifred. Marahil ay hindi pa niya kinaya ang sarili pagkatapos ng insidente kaninang hapon. Habang pabalik, pinag-iisipan ni Tyr kung sasabihin niya kay Winifred ang totoo. Kung tutuusin, masyadong malupit kay Winifred ang insidenteng iyon 6 years ago. Baka hindi niya kayanin ang katotohanan. Kaya naman, binalak ni Tyr na ilihim muna ito. Ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, naramdaman niyang may karapatan si Winifred na malaman ang nangyari. Bilang karagdagan, inamin ni Tyr na siya ay makasarili rin sa ganitong paraan. Gusto niyang makita ni Winifred ang lalaking ito na nagngangalang Chris Hill. Winifred, pinadalhan kita ng video sa pamamagitan ng messaging application. Sana ay manatiling kalmado kapag katapos mapanood ito. Natigilan si Winifred. Hindi niya namamalayan na kinuha niya ang phone niya sa coffee table. Sa sandaling na-play niya ang video at nakita ang mukha ni Hayden dito, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Kilalang kilala niya ang mukha na ito sa loob ng video. Hindi makakalimutan ni Winifred ang taong dumukot sa kanya at nagdroga sa kanya 6 na taon na ang nakararaan. Lalo na ang salamin mata ng taong ito. Pinigyan pa rin ito ng bangungot si Winifred hanggang ngayon. Ang taong may salamin sa mata ang nagtulak sa kanya mula sa isang bangin sa kanyang panaginip. Sa bawat segundong lumilipis sa video, nanginginig ang katawan ni Winifred. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata nang walang kontrol. Parang tinutusok ng tuloy-tuloy ang puso niya. Ang katotohanan ito ang nagpagulo sa kanyang isipan. Why? Why did you do this to me? Gustuhin mo mang mag-back out, sana sinabi mo na lang sa akin. I would never have latched onto you so shamelessly. Why did you have to ruin me? Hindi makapaniwala si Winifred pero hindi niya kayang tumalikod. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang katotohanan ng pangyayari 6 na taon na ang nakakaraan. Hindi rin niya akalain na ang perpektong lalaki sa kanyang puso ay magiging kasuklam-suklam. Palagi niyang iniisip na si Chris ay isang taong marangal. Noong nagda-date sila, pinayagan lang siya ni Winifred na hawakan ang kamay niya. Inalagaan niya ang kanyang sarili at sinabi sa kanya na bibigyan niya siya ng unang pagkakataon kapag ikinasal na sila. Pumayag naman si Chris. Para kay Winifred, ibig sabihin nito ay totoong mahal niya ito. Gayunpaman, hindi alam ni Winifred na ang kanyang tunay na pagkatao ay nakakatakot. Para sa kanyang sariling kinabukasan, marahas niyang itinulak ang kanyang kasintahang si Winifred sa isang bangin. Tigaw ni Winifred. Lahat ng kanyang pinipigilang pagkabigo ay agad na bumungad. Lumapit si Tyr sa kanya at tahimik na nag-abot ng tissue. Tahimik na tumingin si Winifred kay Tyr, ang lalaking laging nasa tabi niya.
Ibinagsak niya ang sarili sa yakap ni Tyr. Pinunasan ng luha ang sando sa dibdib ni Tyr. Nasa nakaraan na ang lahat. I will protect both you and Blair for the rest of my life. If that Chris Hill keeps bugging you, tell me. I'll make him disappear from this world. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Winifred. Pero kinaumagahan, nang bumangon si Winifred para mag-freshen up, parang relaxed ang ngiti niya sa salamin. Oras na para isara ang kabanata nila ni Chris. Ano man ang mayroon sila sa nakaraan, maalala pa rin ng puso niya ang lalaking ito paminsan-minsan, tiwala na ngayon si Winifred na hindi na niya mararamdaman ang lalaking ito. Ang lalaking ito ay hindi katumbas ng halaga sa kanyang mga iniisip, lalo na ang kanyang pagmamahal. Si Winifred ngayon ay may isang lalaki sa tabi niya na tunay na nagmamahal sa kanya. Dapat matuto siyang pahalagahan siya. Nagpapasalamat si Winifred na naprotektahan niya ang kanyang sarili noon at iginiit na ibigay lang kay Chris ang kanyang unang pagkakataon sa gabi ng kanilang kasal. Kung hindi, mas lalo pang nagsisisi si Winifred. Pagkatapos ng almusal, nagmaneho si Winifred papunta sa trabaho gaya ng dati. Hektik pa rin ang trabaho. Gayunpaman, nang makarating siya sa kumpanya, nakita niya ang sasakyan ni Chris na huminto sa pasukan ng gusali ng kanyang opisina. Nakita si Chris na hawak-hawak ang isang malaking bouquet ng rosas habang bumababa siya ng sasakyan at tinahak ang daan patungo kay Winifred. Winifred, I'm really sorry about yesterday. I was too rash, so I apologized. Can I start courting you again? Iniabot ni Chris ang bouquet ng rosas kay Winifred, puno ng pag-asa ang mukha nito. Gayunpaman, nagdilim agad ang ekspresyon ni Winifred. Bakit ang lalaking ito, na nagtulak sa kanya mula sa isang bangin, ay napakawalang isip at kasuklam-suklam? Bakit parang multo pa rin siya dito? Bang! Inampis ni Winifred ang mga rosas sa kamay ni Chris. Pagkatapos noon, inipon niya ang lahat ng lakas niya para bigyan si Chris ng isang malakas na sampal. Natigilan si Chris sa sampal nito. Halos lumuwa ang mga mata nito, halos hindi makapaniwalang sinampal siya ni Winifred. Winifred, ikaw. Anong ginagawa mo? Chris Hill, sa tingin mo ba ay wala akong alam? Noon, para idikit ang sarili mo sa batang miss ng pamilyang Fisher sa Prime City, hindi ka nag-atubiling gumamit ng mga panlilinlang tulad ng pagkuha ng isang tao na mantsa sa akin. Ikaw itinulak mo ako sa napakalalim na hukay dahil dito, makalipas ang 6 na taon, bumalik ka na parang multo para guluhin ako at gusto mo pa akong maging manliligaw sa likod ni Miss Fisher. Kabanata 104, ang pagkakataon ni Iris na makabangon. Halos mapasigaw si Winifred sa huling pangungusap. Pagkatapos ng paghampas, umiyak siya. Umiyak siya ng tahimik. Nagulat si Chris. Umiling-iling pa siya. Sino nagsabi sa'yo nito? How dare they slander me? Winifred, I didn't involved in that incident 6 years ago. Tumahimik ka. Ungol ni Winifred. Chris Hill, lalaki ka ba? Wala ka bang lakas ng loob na umamin? Dare you say hindi mo kilala ang lalaking may bulag na kaliwang mata? Dumilim ang mukha ni Chris. Aidan Yates. Nagnagat ang ngipin ni Chris. Habang sinasabi niya ang pangalang ito, ang kanyang tono ay puno ng mamamatay tao na layunin. Chris, please get out of my sight. Isa kang kasuklam-suklam, walang puso, at hamak na basura. Ahaha. Ahaha, nagsimulang tumawa ng malakas si Chris. Ang kanyang pagtawa ay medyo nakakatakot kahit na. Biglang nakaramdam ng lamig si Winifred sa kanyang gulugod. Ang lalaking ito, bago siya, ay naging lubhang nakakatakot. Tama ka talaga. 6 na taon na ang nakakaraan, ako ang nagayos ng paghuli mo, nagpadroga, at nagpatulog sa iyo kasama ang pulubing iyon. Ginawa ko ito para pakasalan si Charlotte. Pero huwag mo akong sisihin. Nagawa ko lang ito para sa aking pamilya kung wala ang pamilya ng Fisher ng Prime City. Ang aming pamilya ng Hill ay hindi kailanman magiging nangungunang grupo ng pag-aari ng lungsod ng Con kaya, sa harap ng autoridad, kailangan kong unahin ang pangkalahatang sitwasyon. Mahal na mahal kita noon. Inamin lang ni Chris ang kanyang plano, ngunit walang bakas ng pagkakasala o paghingi ng tawad sa kanyang tono. Tinusubukan pa niyang makuha si Winifred na maging manliligaw niya. Winifred, just say you'll be my lover. I know that you must still have feelings for me. Indeed, I can't possibly divorce Charlotte Fisher, but not only on feeling that woman, but she's also mad. Walang affection between her and me. Hayaan mo akong alagaan ka, okay? Sampal. Tinampal ulit ni Winifred si Chris.
Pakiramdam niya ay napahiya siya ng husto bilang tao. Chris Hill, mawala ka na. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Namula ang mukha ni Chris. So ibig sabihin ayaw mo pa rin di ba? I've already begged you so much, who do you think you are? How dare you reject me? Kahit sinong babae ang gusto ko sa mundong ito, walang sino man na pwede mo akong tanggihan. Winifred Zia, kahit anong mangyari, kailangan mong maging manliligaw. Biglang nagalit si Chris. Tinapakan niya ang mga rosas at sinuntok si Winifred. Napasigaw si Winifred sa takot. Sa sandaling iyon, makikita si Graham sa pasukan ng pabrika na pinangungunahan ng isang malaking grupo ng mga manggagawa na may mga bat sa kanilang mga kamay. What are you doing? Let go of our President Zia, malakas na sigaw ni Graham habang galit na galit ang mga trabahador sa likod niya kay Chris. Umunat ang noo ni Chris na para bang hindi siya ginugulo ng mga taong ito. Kilala niyo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka, sigaw ni Graham na walang paggalang kay Chris. Ang kanyang ekspresyon ay bearish na parang handa siyang makipag-away anytime. Sino ka? Kung maglakas loob kang hawakan ng aming Presidente Zia, mababali ko ang binti mo. Taglit, talagang natakot si Chris kay Graham at sa grupo niya. Umisi siya at marahas na tinuro ang mga ito, alright. You have guts. Just wait and see. And you, Winifred, you'll never escape the palm of my hand. Pagkatapos ng kanyang deklarasyon, dali-daling sumakay si Chris sa kanyang sasakyan at pinaandar ang sasakyan. Nanginginig pa ang mga paa niya nang itapak na niya ang gas pedal. President Zia, are you okay? Sino ang lalaking iyon? Bakit kanya ginugulo? Umiling si Winifred. Okay lang ako. Isa lang siyang walang kwentang lalaki. Thank you guys, for helping me just now. Sumagot si Graham, ano ang sinasabi mo, President Zia? Nandito kaming lahat ngayon, salamat sa iyo. Kung darating ang batang iyon upang guluhin ka muli, ako ang unang magmamartilyo hanggang mamatay. Sa loob ng isang klase 24-hour bar, pinapaikot-ikot ni Chris ang red wine glass sa kanyang kamay. Habang pinagmamasdan niya ang refleksyon niya sa salamin, sa halip ay napuno ang isip niya kay Winifred. Winifred, hindi ka makakatakas sa akin. No woman dares to reject me, Chris Hill. Napalitan ng nakakatakot ng ngiti ang mukha ni Chris. Isang ngiti na magpapadala ng panginginig sa gulugod. Ibang-iba ang tunay na ugali ng lalaking ito sa kanyang maamong anyo. Sa loob ng kanyang puso ay nabubuhay ang isang mabangis na hayop. Clang! Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay umalangaw-ngaw mula sa malapit na lugar. Nang tumingin siya sa pinanggalingan ng tunog, nanlaki ang mga mata ni Chris. May isang maganda at sensual na bihis na babae ang nakaupo doon. Mukhang masama ang pakiramdam niya at marami siyang nainom. Gayunpaman, hindi napigilan ng alak na mailabas ang kanyang pagkadismaya, kaya nabasag niya ang baso. Higit sa lahat, napagkamalan ni Chris ang babaeng ito na si Winifred sa unang tingin. Iyon ay dahil kamukhang kamukha niya si Winifred. Sa malabo niyang estado, biglang nakita ni Chris ang kanyang katawan na nagre-react sa babaeng iyon, marahil ay dahil kay Winifred. Iris Zia. Pinsan mo kapatid ni Winifred. Nagkataon lang na nakilala kita dito. Tumayo si Chris at lumapit kay Iris. What's wrong? Beautiful. Bakit ka ba galit na galit? Iris never spared Chris a glance and answered, magwala kayo, mga mabahong lalaki, kayong lahat. Huwag niyo akong istorbohin. Hehe, mukhang sinaktan ka ng isang lalaki. Pwede ba kitang bilhan ng inumin? Masasabi mo sa akin ang mga gulo sa puso mo. Baka ako ang maging pinaka-loyal na tagapakinig mo. Inangat ni Iris ang kanyang ulo, mukhang hindi nasisiyahan kay Chris. Sino ka ba? Matingkad na nakangiti si Chris kay Iris. Ano? Nakalimutan mo na ba ako, Little Iris? Sa isang iglap, umikot ang ekspresyon ni Iris. Hindi makapaniwalang tumitig siya kay Chris. Ikaw. Ikaw si Chris Hill. Tama. Nagkataon lang na makita ka dito. Ang tagal na, sabi ni Chris habang tinatap ang bar counter gamit ang daliri. Agad na nagdala ang staff ng isang mamahaling whiskey. Pagkabukas ng bote, binuhusan ni Chris ng baso si Iris. Ano bang problema, Iris? Mukhang masama ang pakiramdam mo. Interesado ka bang sabihin ito sa akin? Kinuha ni Iris ang baso ng whiskey, hindi matuno ang gulat na nararamdaman. Hindi niya akalain na makikilala niya si Chris sa bar. Minsan na siyang pinagselosa ng lalaking ito kay Winifred na halos mabaliw na siya. Ito ay isang magandang senyales.
Si Iris, na unang nahulog sa hukay, ay tila nakahanap ng pag-asa. Malakas ang pakiramdam niya na narito na ang kanyang pagkakataong makabangon. Kabanata 105. Playing hard to get. Minsan ay naiinggit si Iris kay Winifred dahil sa pagkakaroon ng napakahusay na kasintahan. Tinubukan pa niyang akitin si Chris sa likod ni Winifred. Gayunpaman, noon, si Winifred lang ang nakikita ni Chris at wala siyang inisip kay Iris, kaya napaatras lang si Iris. Gayunpaman, hindi alam ni Iris na tinanggihan ni Chris ang kanyang mga pagsulong noon, hindi dahil siya ay isang taong marangal. Sa halip, siya ay isang hindi kapani-paniwalang mapanlinlang na tao. Hindi pa niya tunay na nahawakan si Winifred noon, kaya kailangan niyang tumapak ng maingat. Kung binigay ni Winifred ang sarili sa kanya, siguro ay sinundan na ni Chris si Iris makalipas ang ilang araw. Kung tutusin, hindi naman siya desenteng tao. Tsaka mas ma-excite lang siya kung kamag-anak sila ni Winifred. Young Master Hill, parang bad mood ka rin. Gusto mong kausapin kita, pero paano ka? Bakit hindi mo muna sabihin sa akin ang mga problema mo? Umalaklak si Chris. Sure. We're both feeling down right now, so we'll talk to each other. How does that sound? Malaki. Inalog-alog ni Iris ang baso sa kanyang kamay bago ito ikinawit kay Chris. Makalipas ang kalahating oras, nagkasalubong sina Chris at Iris sa loob ng washroom ng bar. Ang dalawa ay parang pulsporo na nagtatagpo ng apoy. Ang buong banyo ay napuno ng init at mabangis na pagnanasa. Nang malapit ng madamay pa si Chris kay Iris, biglang hinawakan ni Iris ang kamay niya. Hindi mo kaya? Ano? Umunat ang noo ni Chris para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Umiling si Iris. Young Master Hill, hindi ako ganoong klaseng babae. Ha, medyo nairita si Chris. Nagbibiro ka ba, Iris Zie? Pinaglalaruan mo ba ako? Wala ba akong ideya kung anong klaseng babae ka? Nung kasama ko si Winifred, pinagplanuhan mo akong matulog. How dare you act like a pure maiden now? Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Chris sa pag-aakalang nagdadrama lang si Iris. Muli niya itong sinuntok. Gayunpaman, itinulak siya ni Iris bago lumabas ng washroom. Hinabol siya ni Chris, nadudurog ang puso niya. Naglalaro ba siya ng hard to get? Kung mas mahirap makuha ang isang bagay, mas malaki ang pagnanais na makamit ito. Hindi na kailangang sabihin, mahusay na nilalaro ni Iris ang kanyang mga baraha. Matagumpay niyang napukaw ang interes ni Chris. Bumalik ang dalawa sa lounge ng bar. Iniikot ni Iris ang kanyang baso ng alak, unti-unting sinisipsip ang kanyang inumin. Nakatuon ang buong atensyon ni Chris kay Iris. Lalo siyang naging interesado sa babaeng ito. Young Master Hill, I am not a prostitute. Kung gusto mo talaga ako, we can start by dating. Hinawakan ni Chris ang baba, tila interesado habang nagmumuni-muni. Pagkatapos nun, makahulugang sabi niya, dating ha. Sure. Natuwa si Iris, ngunit nanatili siyang kalmado sa labas, walang bahid ng emosyon. Totoo ba ang nararamdaman mo para sa akin? Higit pa sa isang brilyante. Iniabot ni Chris ang isang kamay para ikawit ang baba ni Iris gamit ang kanyang daliri. Bigla kong na-realize na mas enchanting ka pala kay Winifred. Talaga. Tuwang-tuwa si Iris. Ang may tulak at maapakan si Winifred noon pa man ay ang pinakamalaking pangarap ni Iris. Young Master Hill, hindi alam na si Winifred kung ano ang makakabuti sa kanya, pero hindi ako bulag na katulad niya. Payag ka ba talaga na maging boyfriend ko? Of course, Iris. I realize that I'm now deeply in pagmamahal sa iyo. But would you mind na may asawa na ako dati? Masisiguro ko sa iyo na sa lalong madaling panahon, hihiwalayan ko ang babae na iyon, si Charlotte Fisher, at pagkatapos ay pakasalan kita sa isang maluwalhating seremonya ng kasal. Eksperto talaga si Chris sa pag-ibig. Tapat na ang ilang salita para ipadala si Iris sa ulap. Ginamit niya ang mga pick-up line na ito sa hindi mabilang na kababaihan sa buong taon at nagtrabaho sila sa bawat oras. Gayunpaman, posible bang hiwalayan niya si Charlotte Fisher? Ito ay imposible. Ayaw niya, at hindi niya pinangarap. Don't lie to me, Chris. I'm a simple girl, and I've been hurt once. Hindi ko na kayang masaktan ulit. Pilit na si Iris sa tuwa sa loob. At the thought of how she will soon be the young mistress of a wealthy family made her heart float. Kalimutan mo na si Travis Jensen. Kalimutan mo na si Winifred Zia. Kalimutan si Tear Summers.
Nang dumating ang oras na iyon, si Iris ay nakatakdang year-off-on sila sa lupa hanggang sa hindi na sila makabangon. Umiti si Chris at hinawakan ang kamay ni Iris. Iris, my feelings for you are genuine, so how could I lie to you? Nasabi mo bang niloko ng young master ng Century Herb na si Travis Jensen ang nararamdaman mo at kinuha ang lupain ng pamilya mo sa pamamagitan ng maling paraan? Oo. Sa pagbanggit kay Travis, nagngangalit si Iris. Ang taong iyon at kasuklam-suklam na lalaking ito ay pinaglaruan ng kanyang damdamin. Gusto siyang balatan ni Iris ng buhay at inumin ang lahat ng dugo niya. Ngayong hapon, dadalhin niya ang ilang tao para pilitin ang pamilya ko na pumirma sa kontrata ng pagkuha ng lupa. Ito ang dahilan kung bakit ako narito upang inumin ang aking mga kalungkutan. Tumango si Chris. Sa akin dito, walang makakabuli sa iyo o sa pamilya mo. Naningkit ang mga mata ni Iris. Chris, ibig mong sabihin. Let's go. To your home. I want to see just how this Travis Jensen dares to cheat you of your family's land. Ang pamilya Hill ay isang piling tribo na hindi kayang masaktan ng Century Herb. Para kay Chris na gamitin ang kanyang pagkakakilanlan bilang young master ng pamilya Hill para pilitin si Travis na talikuran ang planong ito ay isang maliit na gawain lamang para kay Chris. Gayunpaman, sa pamilya Zia at Iris, ito ay isang malaking pabor. Sa pamamagitan nito, si Iris ang magiging pangunahing ulam sa kanyang pinggan ngayong gabi. Hindi lang si Iris ang mahuhulog sa kanyang bitag, ngunit si Chris ay nakabuo din ng malikot na plano sa kanyang isipan. Sa pag-iisip nito, hindi niya napigil ang dilaan ng kanyang mga labi. Noon lang, sa loob ng Zia Group Building, ang buong Zia Family Executives ay nakaupo sa loob ng conference room na may malungkot na ekspresyon. Maging sina Jackson at Lillian ay mukhang nawala ng pag-asa. Sa nakalipas na 2 araw, sinubukan nila ang bawat paraan at ginamit ang bawat koneksyon at network para iligtas ang lupain ng pamilya Zia sa South Hill Plains. Ngunit ang resulta ay hindi kasiya siya. Ang pamilya Zia ay kumuha ng isang profesional na abogado na pinag-aaralan ng kontrata. Ang conclusion ay sa mga tuntunin ng mga legal na pamamaraan, ang pamilya Zia ay mawawala ang kanilang lupain kahit na ano, maliban kung ang pamilya Zia ay maaaring gumamit ng iba pang mga trick. Halimbawa, ang paghahanap ng malakas na suporta na maaaring magpilit sa Golden Peony Bank na paalang bisa ang kontratang ito. Gayunpaman, kahit na ang pamilya Zia ay nasa kanilang kalakasan, hindi sila makakakuha ng ganoong malakas na suporta, lalo na kapag sila ay nasa kanilang kasalukuyang maisla na kalagayan. Kaya lang, ang pinto kung ang opisina ay hanhan bukas. Parang ang mga Grim Reaper ay nagbukas ng mga pintuan sa impyerno. Si Ford at Travis ay may bitbit na salansan ng mga kontrata, nakangiti habang naglalakad papasok kasama ang ilang malalaking lalaki na nakasunod.